So Uste at saka UP, 'no. Although mas, lumaban yung Uste, pero sinasabi ni Tyler Tio tsaka ni Bong Gonzales na mas malalim yung bench ng UP, 'no. Kasi, sa UP, sa Uste tatlo lang yung gumagawa, nag-produce naman yung mga star player nila, pero paano mo paano mo tatalunin yung isang team na yung second unit mo at yung second unit and third unit mo is parang first five. At saka wala pa ata yung foreign player na yung import o yung foreign student athlete ng Uste. So sa rebounding and the interior defense medyo lugi pa sila. So yun. No. Isipin mo lahat nung UP, yung mga kasama ni JD Kagulangan, mga athletic. Grabe, pag iniwan mo libre, hindi layup dunk. Dinadunk nila pag libre. So, yun talaga, no, pagka malalim ka pa, tsaka hindi dun mo makikita na dapat malalim yung team. Pag malalim yung team, ibig sabihin, hindi pagod yung player mo. So, kahit sino ipasok mo, hindi sila hapong-hapo buong laro. Sa huli, pwede silang dumiin. So, yun yung makikita natin ngayon sa UP daw. Sobrang athletic kasi ng UP. Lebron Lopez, si Joe, diba? Tsaka yung sino to, yung basta marami athletic sa UP. Yung SJ Moore lang ata ng UP yung SJ Moore, parang Phil-Am. Isa yun sa mga contributor, pero yung Cabanyero tsaka yung big man nila na Kaliwete, basta yung big man nilang Kaliwete, sila lang yung tatlo ng UST. Tatlong offensive key contributor, tapos sa UP 5 o 6. So ibig sabihin yung buong first 5 ng UP, lahat yung kamador, at saka nun, si Kagulangan pwede mong ilagay off the bench. Talagang mananalo nga yung UP pag ganun yung laro. Ang score is 100 plus yung in-score ng UP and 60 plus lang yung UST. So wala, mahirapan ka talagang depensahan yun pagka ganun. Wala ka pa, lugi ka pa sa malaki kasi wala kang may jupe sila. Yung UST hindi naglaro yung foreign student athlete, baka may iniinda. Yun yung game na napanood ko sa TV, kaya yun. So yun lang po.